melhor forma. Ngayong araw nga, ito na nga yung part 3 ng pagbuo natin ng Mio na 4 valves na yan. Ang gagawin ko nga ngayon ay maghahanap nga ako dito ng block na gagawin kong base gasket. Nga sa sobrang taas nga ng stroke ng motor na yan ay kailangan nating gumawa ng makapal na gasket. At para hindi na rin tayo gumastos na malaki ay gagawa na lang tayo kaysa bumili dahil 500 din yata isa yon. Pili ko nga dyan ng block na maayos ay nilinis ko na nga yan kagad at tinabas ko na rin to para masimulan ko na yung pagtanggal noon. Una mo lang namang gagawin dito ay tatanggalin mo lang yung liner niyan para hindi sagabal dun mamaya. Ikut-ikutin mo nga lang yan sa torno at madali lang naman yan gawin basta kompleto ko lang talaga ng gamit. Katapos nga niyan ay ito na nga, napalaki na natin yung butas. Yung purpose nga niyan ay para may kabit natin siya dito sa mas malaking torno kasi nga mas accurate yung tabas nito at mas maganda. Bago nga natin ituloy yung pagtotorno ng block na yon ay babaklasin ko muna yung makina ko. Susukatin ko muna kung ilang mm talaga yung kailangan para hindi mahirapan sa pagtabas mamaya at matansya ko kung gaano kahaba yung tatabasin ko doon. Ginabit ko na nga rin yung sigunyal nito para makita ko talaga yung actual na sukat niyan, pero hindi pa talaga ito'y totoo kasi nga hindi pa nakatornilyo yan at gumagalaw-galaw pa, mamaya pa talaga malalaman. Ngayon ang gagawin ko lang, susukatin ko lang para alam ko kung ilan yung tatansyahin ko. Na ngayon naputol ko na nga, hindi ko na nga na-videohan yon dahil napuno nga yung storage ng cellphone natin na 1TB. Pinaikot ko na ulit para sa finishing na gagawin. Ito na nga siya, ipifinishing na lang siya para may kabit na natin at masukat yung final kung may tatabasin pa talaga mamaya. Ipas nga ng ilang minuto dyan ay ito na nga, nagawa ko na nga yan. Bali dalawa nga yung ginawa ko, dalawang block yan ang nangyari dyan. Sobrang kapal nga nung dalawang sapi na yan at syempre mas matibay nga yan kaysa dun sa mga nabibili mo. Gusto mo rin magpagawa, mag-PM ka na sa akin agad ngayon na para magawan din kita bago umuwi ng Isabela. Tapos nga yan ay ito na, sinukat ko na nga kagad yan at swak na swak nga yan. Meron pa namang base gasket dyan na ikakabit yung papel at bago natin matansya tapos tatabasan pa yung piston yung sobrang taas nga nung deck height nyan. Pero medyo sakto na nga to, kaya lang may kulang pa yung sigunyal, ayaw nga umikot dahil nga sa taas ng stroke nyan ay bumubunggo na nga sa crankshell yung sigunyal. Kailangan natin tabasin sa loob para umikot siya na maayos at medyo lumayo yung clearance niya. Binaklas ko na kagad yung makina, tinignan kung saan banda yung tumatama. Ito nga sa may baba tumatama siya at sa may taas, pati sa likod dalawa pa yung tinatamaan niya doon. Kaya ang gagawin natin dyan, susukatin natin ng mabuti kung ilan yung itatabas natin para hindi naman masobrahan. Mukha ko na nga yung 14 tools dyan, pang port lang naman ng kailangan mo ditong gawin at ito tatabasin mo lang naman yan, konting tabas lang dyan, tagpo 0.5 lang sila, 0.5 sa baba, lahat nung tinatamaan niya puro 0.5 lang. Pagkatapos nga natin tabasin lahat ay wala na nga tinatamaan yan, sobrang smooth na nga nung kanyang ikot kaya madali na lang natin to ngayon, may kakabit. Yung kabila naman ang gagawin ko ngayon. Pagkatapos ko nga rin tabasin yung kabila ay ito na nga, ikakabit na natin, i-actual na talaga natin to at lalagyan natin ng tornilyo kung talaga bang tama yung sukat ng base gasket na ginawa natin. Pagpasok ko nga niyan ay goods na nga ito, talagang smooth ng pasok dyan at yung piston natin sobrang ganda ng play, tamang-tama rin yung deck height na plano natin. Pagkatapos kong ang sukatin niyan ay kinabit ko na nga rin yung head at inassemble ko na. Ito na nga yung itsura niya ngayon, talagang napakagwapo niyan at napakahaba. Ito na nga yung kanyang base plate, sobrang kapal nga yan. Yan yung head niya, sobrang gwapo na.